Lolo, bakit po Manila ang capital ng Pilipinas? Mas malinis yata sa ibang cities. Oo nga naman. Sino ba nag-decide niyan? Ang tanong na parang group project. Maraming factors, walang iisang sagot. Halika, balikan natin ang kasaysayan. Dahil ang pagiging capital city, hindi yan raffle. Tara, may lecture na naman tayo. Bakit Manila ang capital city ng Pilipinas? Ano kaya ang mga dahilan at pangyayaring nagdala sa Maynila sa sentro ng kapangyarihan ng bansa? Ating alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na to ay mula kay @Alben_29. Salamat sa suggestion mo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at ngayong araw aalamin natin. Bakit Manila ang capital city ng Pilipinas? Simple lang ba ang sagot? Hindi. Pero interesting. Oo naman. Bago pa naging Manila ang capital, may settlement na dito. Ang dating pangalan ng lugar ay Maynilad, mula sa halamang nilad, na tumutubo noon sa paligid ng Pasig River. May mga dato dito tulad ni Raha Sulaiman, Raha Matanda, at Lakandula. Ibig sabihin, bago pa dumating ang mga Kastila noong 1500s, importante na ang lugar na ito. Strategic siya. Bakit? Dahil nasa bunganga ito ng Pasig River papunta sa Manila Bay. May access sa dagat at ilog. Sa trade pa lang, panalo na. Noong 1571, dumating si Miguel Lopez de Legazpi at dineklarang kabisera ng Spanish East Indies ang Maynila. Bakit Manila ang pinili niya? Una, strategic location. Ang Manila Bay ay isa sa pinakamahusay na natural harbors sa Asia. Malalim, malawak, at kayang tumanggap ng malalaking barko. Perfect para sa kalakalan. At dito nagsimula ang Manila-Acapulco Galleon Trade mula 1565 hanggang 1815 na nag-uugnay sa Pilipinas at Mexico. For 250 years, Manila ang sentro ng international trade sa rehiyong ito. Kapag ikaw ang sentro ng pera at kalakalan, malamang ikaw ang kapital. Itinayo ng mga Kastila ang Intramuros, ang walled city. Dito inilagay ang government offices, military headquarters, simbahan, at educational institutions tulad ng University of Santo Tomas noong 1611. Centralize ang kapangyarihan dito. Kapag may desisyon ng gobyerno, dito ginagawa. At kapag centralized ang power sa isang lugar ng mahigit 300 taon, nagiging tradisyon na. Noong 1898, natalo ang Spain at napunta ang Pilipinas sa Estados Unidos. Inilipat ba nila ang kapital? Hindi, Manila pa rin. Pero may twist. Noong 1948, idineklara ni President Elpidio Quirino na ang Quezon City ang magiging capital. Oo, sandali lang. QC ang naging capital. Pero noong 1976, sa ilalim ni President Ferdinand Marcos, ibinalik ang capital status sa Manila. Ibig sabihin, may official change. Pero sa practice, Manila pa rin ang symbolic at historical center. Bakit hindi ilipat sa ibang lugar? Valid question ng apo ko.
Bakit hindi sa Cebu o Davao? May ilang dahilan. Historical continuity, mahigit 400 taon na sentro ang Manila. Infrastructure. Dito nakatayo ang Malacanang, Supreme Court, at maraming national agencies. Economic hub. Kasama sa Metro Manila ang financial district tulad ng Makati at BGC. Bagamat technically ang capital ay City of Manila, ang political at economic life ay nakakalat sa buong Metro Manila. Manila versus Metro Manila. Importanteng distinksyon. Ang capital city ay City of Manila. Pero ang mas kilala ng marami ay Metro Manila o National Capital Region. Ang NCR ay binubuo ng 16 cities at isang municipality kabilang ang Quezon City, Makati, Pasig, Taguig at iba pa. Pero officially, Manila pa rin ang capital. Kung titingnan mo ang mapa ng Luzon, ang Manila ay nasa western side, facing the South China Sea. Historically, karamihan ng international trade noon ay galing sa dagat. Hindi pa uso ang airport noon. So kung gusto mong maging sentro ng kolonya, dapat nasa tabi ka ng magandang daungan. At ang Manila Bay ay isa sa pinakamahusay sa rehiyon. Strategic, accessible, at defendable. Sa madaling sabi, naging capital ang Manila dahil sa strategic location nito sa Manila Bay. Pagiging sentro ng kalakalan noong panahon ng Kastila. At pagiging government center sa loob ng mahigit 400 taon. May panahong naging capital ang Quezon City, pero ibinalik din sa Manila noong 1976. Hanggang ngayon, dala pa rin nito ang bigat ng kasaysayan at pambansang pamamahala. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, ang pagiging kapital ay hindi dahil sa popularity, kundi sa kasaysayan, lokasyon at kapangyarihan. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.